Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Yung sinabi ni Pulong Duterte, yung reaction ni Pulong Duterte, dapat yung mga may kagagawan daw ng kidnapping or pagkidnap sa kanyang ama, yung mga sangkot daw doon, mananagot din kayo. Para may halong pagbabantay. Mananagot kayo. Lahat ng mga nakakumit, nakangkot sa pag-kidnap sa kanyang ama, mananagot kayo. Ito yung reaksyon ni Pulong matapos ilabas yung desisyon ng ICC na rejected yung interim release. Yan yung reaksyon ni Pulong. Galit siya. Nagbanta siya. Hindi nila palalampasin. Mananagot daw. Ngayon, ang problema ganito. Nag-appeal si Kaufman. In-appeal ni Kaufman yung interim release. Yung na-deny na interim release, in-appeal niya sa ICC. Ngayon, pag nag-appeal ka sa ICC, ipapakiusap mo sa ICC na mali yung kanilang erroneous nga yung kanilang mga sinabi, mali yung kanilang nakita, hindi totoo yun. Ang problema, makakarating din sa ICC itong sinabing ito ni Pulong. So, ibig sabihin, ang problema kasi dito sa pamilya Duterte, gusto nilang ipakita sa ICC na persecuted sila, inaapi sila, wala na silang kapangyarihan, mabait sila. Pero kabaliktaran itong mga sinasabi nila. Katulad yan, yung sinabi ni Pulong, may halong pagbabanta. Di ano na naman ang sasabihin ng ICC niyan? Ay maano to? Mahirap talagang i-grant ang interim release nito. Mahirap talagang i-grant ang interim release nito. Makapangyarihan pa masyado ang pamilyang ito. Tingnan nyo kung paanong magsalita si Pulong Duterte, yung anak niya na congressman. Nagbabanta. Kumbaga hindi kinakakitaan ng ICC kumbaga nakikita ng ICC iba yung mga sinasabi ni Kaufman doon sa kanyang sinasubmit sa ICC kaysa doon sa aktual na nakikita ng ICC. Nakakarating din naman sa ICC yung mga ganyan eh. Yun ngang statement ni Sara na itatakas nila si Duterte. Yung statement nila na paulit-ulit nilang sinasabi na ang gusto ni Duterte makabalik ng Davao. Yun, nagkamali si Kaufman doon. Ang yung nakuhang country na mag-host kay Duterte ay halimbawa the Netherlands. At pwede sa the Netherlands na i-house arrest siya. Okay. Pero ang problema, mukhang hindi lang naman house arrest ang plano ng mga Duterte. Ang plano nila, pag nag-grant ang release nito, interim release, itatakas nila papunta ng Pilipinas kasi ang gusto talaga ni Duterte sa Davao. Saan yun nakikita? Sa paulit-ulit na sinasabi ni Sara. Sa paulit-ulit na sinasabi nila Bongo, nila Bato, na ang gusto lang naman daw ng dating presidente ay makauwi ng Davao. Sabi ng ICC, so hindi naman pala doon sa host country na tulad ng the Netherlands. Pipilitin niyang makatakas. Pwedeng hindi siya makatakas sa kulungan doon sa loob ng ICC. Pero pag naka-house arrest na siya, pwede niya nang magawa yan na makabalik ng Davao. Mawawala na yan sa kontrol ng ICC. Hindi na yan sisipot sa hearing ng ICC. Malma si Davao City Congressman Paulo Duterte sa desisyon ng ICC na hindi payagan ang pansamantalang paglaya ng kanyang ama na si Rodrigo Duterte. Sinabi niyang hindi batas kundi political theater ang nanaig. Giit ng kongresista, naging biktima daw ng political persecution ang kanyang ama. Titiyakin daw niyang mananagot ang mga anyay kumidnap sa kanyang ama. Ang mga kaanak naman ng mga biktima ng war on drugs, ikinutuwa ang desisyon. Tayo po ay nagpapasalamat kay Vice President Sara Duterte. Marahil ito
ang unang pagkakataon na nagpasalamat ang ilang human rights group at pamilya ng mga biktima ng war on drugs kay Vice President Sara Duterte. Mismo ang anak daw kasi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dahilan kung bakit binasura ng pre-trial chamber ng International Criminal Court ang hiling ng kanilang kampo na interim release o pansamantalang paglaya habang gumugulong ang reklamo. Sa totoo po, kami, told you so, parang gano'n. Kasi matagal na po namin pinupoint out yan na yung statements mismo nung Duterte family ang magagamit or gagamitin ng korte to decide. Isa sa mga naging basehan ng ICC ang mga naging pahayag ni Inday Sara na taliwas kumpara sa defense team. Kabilang dyan ang balak ng pamilya Duterte na iuwi sa Davao ang ama sa oras na mapagbibigyan ang interim release, bagay na hindi tugma sa sinabi ng kanyang depensa na mananatili siya sa estado kung saan siya pansamantalang palalayain. Isa rin sa punto ng ICC ang mga sinabi noon ng bise na itatakas nila ang ama sa ICC detention. Napuhayan ng loob ang ilang kaanak ng war on drugs victims sa desisyon ng ICC laban sa dating Pangulo na nahaharap sa reklamong crimes against humanity. Ayaw na namin siyang palabasin dahil isa po itong banta sa aming mga pamilya at sa lahat po ng mga inabuso ni Duterte. Yan yun, kaya ang nagpapahamak sa kanila, yung mga nila, pagiging madaldal din nila. O ngayon na naman, may apila si Kaufman. Inaapil niya na hindi totoo yung mga pangamba ng ICC, yung mga kinakabahala ng ICC, hindi totoo yun. Pero ngayon, mayroon na namang sinabi si Pulong, kasasabi lang, lumabas yan sa mainstream media, anong sabi ni Pulong? Magbabayad ang mga may kagagawan sa kidnapping ng kanyang ama. ano na naman yan? Makakarating na naman yan sa ICC. Yun ngang sinabi ni Duterte na sabi ni Duterte, pag nanalo uli akong mayor, dudublihin ko kung ano yung nangyari sa Davao City. Ibig sabihin yung mga Davao Death Squads, yung mga Davao killings, dudublihin niya. Kasi sabi niya wala siyang nakikitang mali sa ginagawa nila sa war on drugs. Tama lang yun. Ay yun na nga yung dahilan kaya siya kinasuhan sa ICC. Sa tingin ng ICC, mali yung mga ginawa na war on drugs. Kasi maraming pinatay, extrajudicial killing. Tapos sasabihin ni Duterte, pag nanalo siyang mayor, dudublihin niya pa yung mga dati niyang ginawa. Ay, talagang wala. Kaya ang nagpapahamak dito, ngayon, yung apila ni Kaufman ay madidismiss, maano naman yun. Wala na namang silbi yung apila niya. Bakit? Yung mga reaksyon na tulad nitong sinabi ni Pulong, ito yung makakasira ng apil na yun. Mas napapahamak pa dahil dito sa banta ni Pulong. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.